Si Takashi ay isang mahina at walang silbing tao na iniwan ng kanyang girlfriend dahil siya ay isang beta male. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang biglang maubusan ng tao ang mundo sa mga zombie, at siya lang ang nakakausap sa kanila at makakapagligtas sa mundo. Nagsimula ito nang siya ay hindi pumasok sa klase at umupo na nag-iisa, nalulumbay dahil iniwan siya ng kanyang walang kwentang sarili. Ang malupit na batang babae ay iniwan siya para sa kanyang kaibigang si Hasashi na may magandang mukha at mabilis na galaw ng balakang, na nag-iwan sa kanyang marupok na puso na wasak sa napakaraming piraso. Sa sandaling yun, isang magandang babae na may pink na buhok na nagngangalang Takagi ang huminto sa kanyang pagdaramdam. Nagtatanong kung bakit siya palaging kumikilos na parang bata at tumatakbo sa parehong lugar tuwing nahihirapan sa buhay. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang mga gwante sa nyebe, na tila nagagalit dahil sa kanyang walang katuturang pag-uugali sa isang simpleng pagka-break, at pagkatapos ay umalis. Habang umaalis si Takagi, hindi siya pinansin ni Takashi na parang basura sa kalsada at biglang napansin ng isang kakaibang lalaki na masigasig na umaatake sa gate ng paaralan na parang may sira sa isang hindi magandang nagawang laro. Lumapit ang mga guro upang harapin ang baliw na lalaki at humiling na malaman kung bakit siya nagdudulot ng kaguluhan. Walang tugon, isang lalaking guro ang hamarang sa lalaki sa kwelyo upang pigilan siya, ngunit sa mga sandaling yun, kinakagat ng baliw ang kanyang kamay. Sa kabilang banda, nakatayo si Takashi na parang estatwa habang sumabog ang kaguluhan. Ang kinagat na guro ay naging zombie at inatake ang isang guro na babae. Sa pag-witness ng nakakatakot na tanawin na ito, mabilis na tumakbo si Takashi papunta sa kanyang silid-aralan, hinablat ang kamay ng kanyang crush sa kabataan, at hinimok siyang umalis agad. Gayunpaman, ang kanyang biglaang kilos ay nagpasiklab ng selos kay Takagi. Gayon din, si Hasashi, na nalilito sa pagmamadali ni Takashi, ay humiling ng paliwanag na ibinahagi ni Takashi na may ilang guro sa gate na nagsimula ng magtapang-tapang sa isa't isa. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagpa siya ang trio na tumakas at nagpunta patungo sa hagdanan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Ray na tawagan ng pulis, pero nang siya ay tumawag, nakabinging ang emergency line. Sa sandaling yun, kumalug ang pa-system ng paaralan, nag-uutos sa lahat ng estudyante na lisanin ang gusali agad. Pero pagkatapos, ang anunsyo ay naging sigaw ng tulong, at ang takot ay sumikop sa mga estudyante. Sa mga sandaling yun, nagkagulo ang mga estudyante at nagtulakan sa isa't isa sa desperadong pagtatangkang makalayo na parang ito ay Great Black Friday Dash. Gayunpaman, iminungkahi ni Hasashi na kumuha sila ng ibang ruta palayo sa Stampede sa pamamagitan ng opisina ng Adnan. Sa kanilang daan, nakatagpo sila ng kanilang modernong guro sa wikang Hapon, na ngayoy isang gutom sa dugo na zombie, na agad na humugat kay Ray. Siya ay nahirapang ipagtanggol ang sarili hanggang sa pin-urge ni Hasashi siya na gamitin ang kanyang sandata. Nangangalap ng tapang, sinalakay ni Ray ang zombie sa dibdib, pero hindi ito tumigil sa pagbabanta. Itinulak siya nito laban sa pader, handang kagatin siya. Mga sandali lang, biglang pumagitna si Hasashi, hinawakan ang leeg ng nahawang guro, pero nalunok ng zombie ang mga ngipin nito sa braso ni Hasashi. Sumigaw siya sa sakit habang kinakagat ng mga patay ang kanyang laman. Puno ng galit at kawalang pag-asa, hamampas si Takashi ng baseball bat, nabasag ang bungo ng zombie. Sa ganitong paraan, nakatakas ang trio sa bubong, kung saan nakita nila ang lungsod sa guho, naging abo, na may mga kalsadang puno ng mga zombie na gutom sa laman tulad ng apokalipsis. Sa sandaling yun, bumusina ang helicopter ng depensa ng lungsod na dumaan sa kanila ngunit hindi tumigil. Samantala, sa loob ng paaralan, lumala ang sitwasyon. Nag-away ang mga estudyante, kinakain ng isa't isa na parang merienda, ginawang isang kopya ng Resident Evil ang buong eksena. Sa kabilang banda, nagpa siya ang trio na maghanap ng masisilungan, ngunit habang umaakyat sila ng hagdang buhay, pinabagsak ni Takashi ang isang zombie, at inatake si Ray at muntik ng makagat pero nailigtas siya ni Takashi. Nang gabing yun, habang naging madilim, naisip nilang maghanap ng ilaw sa observatory. Ngunit sa sandaling yun, nagsimula ng magbago si Hasashi habang siya'y umuubo ng dugo. Sa mga ito, humiling si Hasashi kay Takashi na itulak siya mula sa bubong dahil ang kailangan lang niya ay maduraj ang ulo niya para hindi na siya maging isa sa mga halimaw. Pero biglang tumaas ang sakit, kaya lalo siyang umubo ng dugo. Nang makita ito,
umiiyak si Rei, pero alam ni Takashi na wala nang magagawa dito. Kaya nakakapit siya ng mahigpit sa bat, humiling kay Rei na umalis sa daan, at nagsimulang lumapit kay Hisashi. Kahit na sumisigaw si Rei na huminto siya, sinasabi na hindi magiging isa si Hisashi sa mga patay na buhay. Biglang tumayo si Hisashi na parang si Undertaker at nagsimula to drag towards them. Nakita ito, nagtipo ng lakas ng loob si Takashi, tumakbo papunta sa kanya, at hinampes ang kanyang ulo. Samantala, sa loob ng paaralan, lubusang naghari ang kaguluhan. Sa gitna ng kalituhan, somehow nakipagtulungan si Takagi sa isang literal na baboy habang naghahanap sila ng daan palabas. Kasabay nito, patuloy na nagdadalamhati si Takashi at Rei sa nakasisirang pagkawala ni Hisashi. Sa kanyang dalamhati, nagpasya si Rei na tawagan ang kanyang ama, isang pulis, gamit ang telepono ni Takashi. Gayunpaman, nang maabot niya ito, hindi siya nakilala ng kanyang boses. Sa halip, nagbigay siya ng malabo at nakababahalang babala na ang buong lungsod ay nasa estado ng takot bago. Bigla ang inabot ng telepono. Sa parehong oras, sa ibang bahagi ng paaralan, iminungkahi ni Hirano, ang nakasisilaw na mataba, na dapat nilang tawagan ng pulis o ang self-defense forces. Naiirita, sumagot si Takagi sa ulo ng lobo, itinuro na sa sitwasyon ng lungsod na puno ng kaguluhan, walang pulis o SDF ang makararating sa kanila sa tamang oras. Samantala, sa opisina ng NARS, inatake ng isang zombie ang isang estudyante. Kaya, ang nurse ng paaralan na parabang mukhang nagretiro na stripper, si Murakawa, na walang kaalam-alam ay sinubukang magbigay ng first aid sa nasugatan. Bigla, nagbasag ang mga bintana at isang kawan ng mga zombie ang sumalakay sa kwarto. Ang sumusunod na pagpatay, sinubukan ng sugatang estudyante na protektahan ang nurse ngunit siya'y nakagat at brutal na napatay. Ang mga zombie ay lumipat ng atensyon sa nurse, sumugod patungo sa kanya upang lamunin ang kanyang malalaki. Nang sa tingin ay naubos na ang pag-asa, dumating si Seiko, ang kapitan ng karate club, at mabilis na iniligtas ang nurse gamit ang kanyang kahoy na katana. Pinasalamatan ni Seiko ang sugatang estudyante para sa kanyang matapang na, maling sakripisyo, tinawag siyang pinakamataas na bayani para sa paglaan ng kanyang buhay para sa mga melons. Pagkatapos, sa isang madilim na desisyon, tinapos niya ang kanyang pagdurusa sa isang saksak ng kanyang katana. Sa parehong oras, pumasok ang matabang nerd at Takagi sa isang silid-aralan sa paghahanap ng mga armas. Sa sandaling yun, inisip ni Takagi, ang nakakasukang mataba ay talagang walang silbi. Gayunpaman, mas naging kapaki-pakinabang si Hirano kaysa sa kanya nang simulan niyang gamitin ang DI nail gun na binigyan niya ng kuryente gamit ang gas canister para itusok ang ulo ng umuusig na zombie na may tumpak na katumpakan na parang napakatabang John Wick. Sa bubong, nag-isip ng henyong plano sina Takashi at Raiji na i-connecta ang fire hose sa supply ng tubig ng paaralan. Ginamit nila ang mataas na pressure ng spray para matanggal ang mga zombie na nag-threaten sa kanilang taguan. Nang malinis na ang paligid, bumalik sila sa loob ng paaralan, nakikipaglaban sa ilang zombie sa daan, si Takashi ay may hawak na baseball bat at si Raiji ay gumagamit ng metal rod. Nang nasa loob na, iminungkahi ni Takashi na humanap sila ng paraan. Umuwi habang tumutulong sa mga nakaligtas na kanilang nakasalubong. Pagkatapos, tinanong ni Raiji kung pwede niyang tawagan ang kanyang bahay, ngunit ipinaliwanag ni Takashi na nagtatrabaho ang kanyang ama sa malayo at ang kanyang ina, na guro sa paaralang elementarya, ay wala rin doon. Samantala, natuklasan ni Takagi ang isang mahalagang bagay. Ang mga zombie ay hindi nakakaramdam ng sakit, tumutugon sa tunog, at ganap na bulag. Pinilit niya si Hirano na magpatuloy, ngunit ang marshmallow, na pagod na, ay nahuhuli. Sa pagkainis, nagbato siya ng mga insulto sa kanya, tinawag siyang tambol. Bigla silang inatake ng ilang zombie, habang iminungkahi ni Murakawa na pumunta sila sa kwarto ng mga kawani dahil doon ang mga susi ng kotse. Nakatago. Pagkatapos sabihin yon, sinabi ni Seiko kay Murakawa na hindi siya makatakbo ng mabilis dahil sa masikip na damit na suot niya. Kaya pinunit ni Murakawa ang kanyang palda, ipinakita ang kanyang pitch cover. Kasabay nito, si Takagi at Hirano ay nambush ng ilang undead. Gumamit si Hirano ng kanyang nail gun para patumbahin ang ilan pero bigla siyang naubusan ng mga pako. Dahil dito, na-corner si Takagi ng mga flesh eaters. Natatakot para sa kanyang buhay,
sumigaw siya sa sobrang takot at nagsimulang maghagis ng words plague sa zombie. Gayunpaman, hindi ito nakapigil sa mga undead, kaya sa kabangisan, sinaksak niya ang ulo nito. Nagdudumugang dugo sa lahat ng dako. Nang mga sandaling yun, ang natitirang bahagi ng gang, nang marinig ang sigaw ni Takagi, ay nagmamadaling pumasok sa silid ng kawani. Agad na inatake ni Takashi ang mga zombie gamit ang kanyang bat habang ginamit ni Seiko ang kanyang kahoy na katana hanggang sa sila'y tuluyan ng pinatay. Pagkatapos nito, pansamantalang ipinakilala ng grupo ang kanilang mga sarili, ngunit sumigaw si Takagi sa kanilang lahat, tinawag silang mga mahihina. Tumingin siya sa salamin, napansin ang mga mantsa ng dugo sa kanyang uniforme, na nagpasimula sa kanya na umiyak, ngunit inalo siya ni Seiko. Kaunting sandali pagkatapos, napanood ng grupo ang isang ulat sa balita tungkol sa pandaigdigang pagsiklab. Ang mensahe, hinikayat ang mga mamamayan na manatili sa loob ng bahay para sa kanilang kaligtasan. Nang marinig ito, inihambing ni Takagi ang kasalukuyang krisis sa pandemya ng Spanish flu noong 1918, na hamawa sa mahigit 600 milyong tao at nagdulot ng 50 milyong pagkamatay. Pagkatapos ay iminungkahi ni Seiko na sila ang manguna sa paaralan dahil hindi ito ganap na protektado mula sa mga zombie, at kailangan din nilang tingnan ang kanilang mga pamilya. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagtulong sa mga nakaligtas habang sila ay naglalakbay, na sinang-ayunan ng lahat. Sa kanilang susunod na layunin, nagpasya silang pumunta sa paradahan. Habang sila ay gumagalaw, nanguna sina Hirano at Takashi, sinisiguro ang seguridad ng grupo. Ang mga atake ng undead ng may kawastuhan. Nagpaalala si Seiko na iwasan ang mga hindi kailangang laban maliban kung talagang kinakailangan. Sa daan, nakatagpo ang grupo ng ilang estudyanteng na-corner ng mga zombie, kaya nakialam sila sa tamang oras, iniligtas ang mga estudyante at inimbitahan silang sumama sa kanilang plano ng pagtakas. Habang papunta sa parking lot, nakakita sila ng grupo ng mga zombie at nagpasya silang subukan ang teorya ni Takagi na ang mga undead ay tumutugon lamang sa tunog. Nagboluntaryo si Takashi na maging experimental rat sa kabila ng pagtutol ni Rei. Maingat at tahimik siyang naglakad sa gitna ng mga zombie, na hindi siya pinansin, na nagpapatibay sa hypothesis ni Takagi. Upang ilihis ang mga zombie, ibinato ni Takashi ang isang sapatos sa pinto. Matagumpay na nahikayat sila palayo at pinapayagan ng grupo na makalabas ng walang karagdagang pinsala. Gayunpaman, isang walang kwentang tao ang aksidenteng tumama sa isang tunang fork sa hawakan ng hagdang bahaw, na nagdulot ng malakas na pag-vibrate na hamatak sa kawan. Sa puntong yun, nagsimula ang undead army na sumugod papunta sa kanila, kaya si Takashi ay sumigaw sa lahat na tumakbo. Gayunpaman, si Miss Goody Two Shoes, na talagang galit, ay nagsimula ng magreklamo kung paano ang kanyang pagsisigaw ay hamatak ng mas maraming zombie. Bigla, isang zombie ang sumugod sa kanya para isara ang kanyang di makapagpasalamat na bibig, ngunit hamarang si Seiko. At nailigtas siya. Samantala, si Hirano ay nahulog sa dami ng mga zombie na papalapit sa kanya at nag-atubiling pumili kung aling dapat atakihin. Pero dumating si Takashi sa tamang oras, nailigtas siya. Magkasama, nilinaw ni Takashi at Seiko ang daan sa pamamagitan ng pagdurog ng ilang bungunang zombie, habang sina Rei at Hirano ay sumunod. Nang umabot sila sa parking lot, isang bagong na-rescue na estudyante ang inambos at masarap na kinakain ng mga zombie. Kaya, sinubukan ng bagong babae sa grupo na iligtas siya sa kabila ng mga babala ni Takagi na huwag ipagsapalaran nito. Pinabayaan niya si Takagi at mabilis na humakbang pasulong. Nang makita ang kanyang tapang, sinabi ni Bouncy Chest na, sa mga ganitong panahon ng pagkawasak, mas gugustuhin niyang mamatay kasama ang mahal niya. Si Takagi, hindi impressed, pinatahimik ang kanyang bobo niyang bibig. Ngunit isang zombie ang muntik nang umatake kay Takagi hanggang niligtas ito ni Hirano. Sa halip na pasasalamat, sumigaw si Takagi kay Hirano, binabalaan siyang huwag nang makialam sa kanyang talumpati muli, kahit na siya ay ginagambala ng Godzilla. Pagkatapos nito, sa wakas ay nakarating ang natitirang grupo sa bus. Gayunpaman, nanatiling nasa labas sina Takashi at Seiko upang labanan ang ilang natitirang zombie. Habang naghahanda ang bus na umalis, nakita nila ang isang pangit na guro na tinatawag na Shido at ilang estudyante. Tumakbo patungo sa kanila, nananawagan na payagan siyang sumakay. Ngunit, nagbigay babala si Murakawa na ang mga zombie ay papalapit na at wala ng oras para iligtas ang iba.
Sinubukan ni Takashi na tumulong tulad ng isang mabait na tao, pero pinigilan siya ni Rei, na iginiit na iwanan na lang si Shido at ang kanyang grupo sa kanilang kapalaran, ngunit tumanggi pa rin. Sa kabilang banda, inutusan ni Shido ang kanyang mga estudyante na sumakay sa bus, ngunit isa sa kanila ang natapakan at nahulog, na spray ng kanyang bukong-bukong. Sa halip na tulungan ng nasugatang estudyante, pinindot ni Shido ang kanyang mukha sa lupa, iniwang pang-akit para sa mga zombie. Pagkatapos, malamig na sinabi ni Shido na ang kaligtasan ay nakasalalay na sa mga pinakamalakas. Hindi nagtagal, umalis ang bus, sinasalpok ang mga hordes ng mga zombie at namagpas siya. Dumagan sa mga upuan, nagalit ang estudyanteng may blonde na buhok na dapat hindi sila umalis sa kaligtasan ng paaralan at dapat magtuon sa paghahanap ng silungan. Sumang-ayon ang isa pang estudyante, nagpataas ng tensyon sa bus. Sa pagmamaneho ng bus papasok sa syudad, nakita nila ang buong saklaw ng pagkasira, mga nasirang gusali at kalye na puno ng mga zombie. Si Shido ay nagmukhang parang klasikong kontrabida, iminumungkahi na gawin siyang leader at Panginoon. Doon, binalaan ni Rei si Takashi na pagsisisihan niya ang pag-save kay Shido. Naubos ang pasensya ni Murakawa at pinahinto ang bus. Magpakalma upang makapag-concentrate sa pagmamaneho. Gayunpaman, sa mga sandaling yun, ang lalaking may blonde na buhok ay galit na ipinahayag na hindi niya kayang tiisin ang pangit na mukha ni Takashi dahil sobrang nakakadiri ito para sa kanya. Tumayo si Takashi, nagtatanong kung bakit hindi niya kayang tiisin ang kanyang mukha, at sa mga sandaling yun, inatake siya ng lalaki ngunit tinamaan siya ng isang tungkod sa tiyan mula kay Rei. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ni Shido ang pagkakataon upang pagtibayin ang pangangailangan para sa isang leader, na iminungkahi ang kanyang sarili bilang pinakakwalipikado. Kaya pumalakpak ang mga moron na estudyante bilang pagsang-ayon, sinusuportahan ang kanyang pahayag. Nang makita ito, galit na umalis si Rei mula sa bus, sinasabing hindi niya kailanman tatanggapin ang pangit na mukha bilang kanyang leader. Sinundan siya ni Takashi sa hikayatin siyang tumigil, ngunit paglabas nila, may isa pang bus na puno ng mga zombie ang sumalpok malapit, na naghiwalay sa kanila mula sa grupo. Isang grupo ng mga zombie ang lumabas mula sa mga guho, na nagpilit kay Takashi na sumigaw sa iba na magpatuloy ng walang kanila. Tiniyak niya na magkikita sila sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Nang mawala ang natitirang bahagi ng koponan, tumakbo sina Takashi at Rei patungo sa isang tunnel, na biglang sumabog sa likuran nila, na nagputol sa kanilang daan. Pagkatapos nito, inatake si Takashi ng isang napakalakas na zombie na nakasuot ng helmet ng motorsiklo. Halos nakagat ng zombie ang ulo ni Takashi, ngunit nailigtas siya ni Rei sa tamang panahon sa pamamagitan ng pagbasag sa bungo nito gamit ang isang piraso. Tulad ng sa WE Tables at Ladders match. Sa wakas, nakatagpo sina Takashi at Rei ng bisikleta, na ginamit nila upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nang gabing yun, huminto sila sa isang tulay at natakot na makita ang mga kalye na puno ng mga zombie. Parang eksena mula sa World War Z, nang makita ang kaguluhan, nagtanong si Rei kung may pag-asa bang makahanap ng tulong, ngunit si Takashi, ang nalunumbay na kaluluwa, ay diretsyong sumagot na walang darating upang iligtas sila. Dahil sa kanyang tapat na sagot, inakusahan si Rei na lagi siyang negatibo, sinasabing ang kanyang masamang enerhiya ay palaging naging problema sa kanila. Pagkatapos ay ipinagtanggol ni Takashi ang sarili, sinabing siya ay tapat lamang. Kahit na nagtalo si Rei na maaari niyang piliin ang kanyang mga salita ng mas maingat. Kaagad pagkatapos, natagpuan nila ang isang wasak na sasakyan ng pulis, kaya't hinanap ni Rei ito at nakakita ng isang pistola at isang pares ng posas. Ibinigay niya ang baril kay Takashi, tinanong kung alam niyang gamitin ito. Umamin si Takashi na nakita lang niya kung paano ito gawin sa TV at na ang kailangan lang niyang gawin ay hilahin ang gatilyo. Sinuri niya ang silindro at natagpuan lamang ang 5 bala, ngunit nagbigay si Rei sa kanya ng karagdagang mga bala, na pinatitibok siya na mas nakaramdam siyang ligtas na kasama siya habang armado. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Ilang minuto pagkatapos, huminto sila sa isang istasyon ng gasolina upang mag-refuel. Gayunpaman, napagtanto ni Takashi na ito ay self-service, istasyon na nangangailangan ng likha ng pera. Tinukso siya ni Rei na magpatuloy, pero inamin ni Takashi na siya ay talagang walang pera, kaya tinawag siya ni Rei na isang kawawang talunan.
Na-frustrate si Takashi at sumagot siya, sumigaw sa kanya na huwag siyang ikumpara kay Hasashi. Ang kanilang pagtatalo ay mabilis na umabot sa rurok, tulad ng isang matandang mag-asawa, hanggang sa pumasok si Takashi sa convenience store at nagsimulang wasakin ang cash register para makakuha ng pera. Habang siya ay nasa loob, si Ray, na naghihintay sa bisikleta, ay biglang hinawakan ng isang tulisan. Nang marinig ni Takashi ang kanyang pakikibaka, nagmadali siyang lumabas para tumulong. Gayunpaman, ang pangit at tila constipated na tanga ay pumurol na tumawa, sabi na sa isang mundong pinamumunuan ng mga halimaw. Kailangan ng isang lalaki ng magandang babae para sa mas seryosong kwento upang mapanatiling buo ang katawan at kaluluwa. Sa sandaling yun, mabilis na napagtanto ni Takashi na ang lalaki ay hindi nahawa, kundi isang masamang tao. Nang sandaling yun, lumaban si Ray para makawala, ngunit hinawakan siya ng bastos na lalaki sa dibdib, nilalabag siya habang hinaharot si Takashi. Nang sinubukan ni Takashi na makialam gamit ang kanyang banta ng pangit na lalaki na puputulan ang lalamunan ni Ray kung siya ay lalapit pa. Hiniling ng tulisan ang bisikleta ngunit nagreklamo tungkol sa kakulangan ng gasolina. Sumisigaw kay Takashi, inutusan siyang gamitin ang pera na mayroon siya. Kakagaling lang niya sa cash register para punuin ang tangke. Nang walang magawa, sumunod si Takashi, matalino niyang inihagis ang kanyang bat sa lupa sa paraang nagdulot ng ingay at nagpahikbi sa mga zombie na malapit. Pagkatapos mag-refuel, nagsimula si Takashi na kumilos patungo sa lalaki ng maingat. Nang makita ito, sumigaw ang thug ng mga banta, nagbabala sa kanya na huwag lumapit. Habang abala ang thug, mabilis na lumusot si Takashi at itinutok ang baril sa dibdib ng lalaki. Subalit, sinabi ng thug na nagbabalat kayo lang siya, sinabing ang pagputok ng baril ay magdadala ng apoy sa gasolina, pero malamig na sumagot si Takashi na mas pipiliin niyang ipagsapalaran yun kaysa hayaang mahipuan ng lalaki ang kanyang nobya. Walang pagdadalawang isip, binanatan ni Takashi ang gatilyo, binaril ang lalaki sa puso. Nang bumagsak ang bulok sa lupa, si Ray, na galit, ay lumapit upang batuhin ang lalaki gamit ang kanyang pamalo, ngunit pinigilan siya ni Takashi, na nagbabala na darating ang mga zombie sa anumang sandali. Sa ganoon, mabilis silang sumakay sa bisikleta at umalis, iniiwan ang bulok na harapin ang paparating na kawan ng mga zombie na gutom sa laman. Samantala, nanatiling nakatigil sa trapiko ang natitirang koponan, habang nagrereklamo si Hirano na dapat sana ay pumili sila ng mga subdivision. Nang makita ang isang eroplano sa itaas, itinuro ito ni Takagi at sinabi na ang tumakas sa isang nakatagong isla na pinuprotektahan ng militar ay ang pinakamainam na estratehiya. Sumang-ayon si Hirano na dapat silang pumunta sa ganitong isla, ngunit mabilis na tinanggihan ni Takagi ang ideya, ipinaliwanag na ang militar ay may mahigpit na mga protokol na limitado ang maaaring pumasok upang mapanatili ang isang maliit at ligtas na komunidad. Napahanga, pinuri ni Hirano ang kanyang talino na parang kay Jimmy Neutron, ngunit pinapaalalahanan siya ni Takagi na ang kaligtasan ang kanilang prioridad, at kailangan nila ng mga taong mapagkakatiwalaan. Sa kanyang pagdaramdam kay Takashi na wala, tinukso siya ni Hirano tungkol sa pagkakaroon niya ng secret crush kay Takashi, ngunit mabilis siyang tumanggi na parang nag-click ka upang mag-skip ng ad sa YouTube. Sa ibang bahagi ng lungsod, naghari ang kaguluhan habang ang mga magugulong gang ay nagdulot ng pagkasira para sa sport. Sa sandaling yun, si Takashi at Ray, na kailangang mag-navigate sa kaguluhan, ay humarap sa isang potensyal na banggaan sa isa sa mga grupong ito. Gayunpaman, pinasigla ni Takashi si Ray, na maayos na ginagabayan ang kanilang bisikleta sa paligid ng mga tulisan na parang propesyonal na motocross at iniiwasan ang lahat ng kanilang atake. Pagdating sa isang T-junction, biglang lumiko si Takashi, na nagpagulo kay Ray hanggang sa ipaliwanag niyang patungo sila sa Onbisu Bridge upang makasama ang iba. Mula roon, nakita nila ang isang tulay na punong-puno ng mga zombie na pinapahirapan ng mga awtoridad na mapigilan. Ang mga natatakot na mamamayan ay hinimok na manatiling kalmado, sundin ang mga utos ng pulis, at iwasan ang pagdaan sa tulay. Sa kabila ng mga babala, isang grupo ng mga delinquent ang sinubukang umakyat sa mga ball barriers, tanging upang makatagpo ng kanilang malalim na katapusan nang sila'y mahulog sa ilog para sa karne ng piting at pagbati. Samantala, sa bus, nagpatuloy ang ugaling egotistical ni Shido. Malakas siyang nagdeklara na siya ang leader ng grupo at inangkin na sina Takashi at Ray ay hindi na bahagi ng kanilang grupo.
Si Takagi at Seiyako ay labis na nadismaya sa kanyang manipuladong asal, na nag-brainwash sa mga mas madaling mapaniwala na estudyante upang sundan siya. Si Seiyako ay nagmungkahi na iwanan ng bus at pumunta sa ang Onbiso Bridge para makipagkita kay Takashi sa istasyon ng pulis. Nagselos si Takagi at nagtanong kung bakit mas mukhang nag-aalala si Seiyako kay Takashi kaysa sa kanyang sariling pamilya. Kalma na ipinaliwanag ni Seiyako na ang kanyang ama, isang dojo master sa ibang bansa, ay laging nagtuturo sa kanya ng kahalagahan ng pagtupad sa mga pangako, kahit na sa malaking personal na gastos. Nakialam si Hirano, na ibinunyag na wala ang kanyang mga magulang sa malapit, kaya plano niyang makisama kay Takashi. Ipinahayag ni Mrs. Humongous Melons ang kanyang nais na sumama rin, na nagsabi na ang kanyang mga magulang ay pumanaw na. Sa sandaling yun, napansin ni Shido ang kanilang pag-aaklas. Kaya tinanong niya kung isa sa alang-alang nilang sumama sa kanyang grupo. Matigas na tumanggi si Takagi, na nagsasabing may sarili silang mga plano. Nagkunwari si Shido na nagbigay ng kalayaan sa kanila na umalis pero tinanggihan ang pagpayag na umalis si Mirakoa, na binanggit ang kanyang kahalagahan bilang tanging medik nila. Ngunit si Hirano, sa kabila nito, ay nakialam, nagpapaputok ng pako na tumama sa mukha ni Shido. Binalaan niya si Shido na ang pagkakamali ay hindi sinasadya at inihayag na tapos na siyang tratuhin na parang basura. Bamana siya ng banta na puputulan ng bungo ni Shido kung susubukan niyang pigilan sila. Nang makaramdam ng takot, umatras si Shido, pinayagan ng grupo na umalis mula sa bus. At nagpunta sa tulay. Samantala, si Takashi at Rei ay naharap sa isang dilema dahil lahat ng daan patungo sa Endetsu Bridge ay naharang. Bigla, umiyangit ang tunog ng putok ng baril sa malayo. Sa parehong oras, ang natitirang bahagi ng grupo ay napaligiran ng isang kawan ng mga zombie, na napigilan ni Hirano gamit ang kanyang baril na may pako. Gayunpaman, habang nauubos ang kanyang bala, inaalok siya ni Seiko ng kanyang katana. Tinanggihan ni Hirano, na umamin siyang hindi siya bihasa sa malapitang labanan. Samantala, determinado si Takashi na hanapin ang pinagmulan ng putok ng baril. Gumawa siya ng isang matapang na pagtalon sa kanyang bisikleta, mas magaling kaysa kay Tom Cruise, at bumangga sa gitna ng eksena. Agad na pinatay ni Takashi ang ilang zombies gamit ang kanyang bisikleta habang si Rei ay umatake gamit ang kanyang tungkod. Pagkatapos noon, inihagis ni Takashi ang isang revolver kay Hirano na parang mga cowboy sa Wild West, na ginamit niya para patayin ang mas marami pang zombies, habang tinapos ni Seiko ang natitira ng may katumpakan. Nagpasalamat si Seiko na buhay si Takashi, at ibinalik ni Takashi ang nararamdaman. Pero ang palitan na ito ay nagdulot ng pagkaselos kay Takagi. Nang gabing yun, iminungkahi ni Mirakoa na pumunta sa bahay ng kaibigan na malapit upang magpahinga. Tiniyak niya sa kanila na ito ay ligtas at sapat na malapit para maglakad. When Takagi na nanunukso ay nagtanong kung sa boyfriend niya ito, nagsimula si Mirakoa na magkamali ng salita na parang sira ang robot. Nilinaw niya na ang apartment ay pag-aari ng isang kaibigang babae na nasa ibang bansa para sa trabaho at iniwan siya ng susi. Sa ganitong sitwasyon, tinanggap ni Takagi ang paliwanag, napansin na pwede siyang maligo, pero si Hirano ay nagsimula ng magkaroon ng maiinit na isip, kaya nilaro siya ni Mirakoa na parang bola. Nang marating ng mga babae ang apartment, nagpasya silang maligo ng magkasama. Ito ay nagbigay kay Rei ng buong tanawin sa napakalaking kayamanan ni Mirakoa, na nag-iwan sa kanya ng gulat at pagka-interes. Hindi nakatiis, si Rei ay kumuha ang pagkakataon na maglaro sa mga unan. Samantala, hindi natuwa si Takagi at pinagsabihan sila, sinabing hindi ito ang tamang oras para magbawas ng depensa. Para patayin ang kanyang boses, sinabuyan siya ni Seiko ng malamig na tubig, na nagpalamig sa kanya at sa atmosfera. Sa panig ng mga lalaki, nagtrabaho sila upang bumasag sa isang locker. Nang sa wakas ay nagtagumpay sila, nakakuha sila ng malaking paghahanap at pagsisimula. Halos lumabas ang mga mata ni Hirano sa tuwa habang sinimulan niyang pangalanan ang bawat sandata at magbigay ng mabilis na mga paglalarawan, na nag-iwan kay Takashi na nagulat. Si Hirano ay nagsimulang maglagay ng mga magasin na may mga bala na parang siya si James Bond, na inimbento si Takashi. Nagtataka tungkol sa kanyang kasanayan, nagtanong si Takashi kung paano siya naging ganito kagaling. Ibinunyag ni Hirano na noong nagpunta siya sa Amerika, tinuruan siya ng isang kapitan ng Delta Force sa loob ng isang buwan.
Nang marinig ito, hindi maiiwasang makaramdam si Takashi ng ginhawa na may ganitong gun o tako sa kanilang grupo. Pagkatapos noon, nag-isip sila kung sino ang kaibigan ni Nerakawa na nakapag-imbak ng ganitong arsenal. Ngunit ng mga sandaling yon, narinig nila ang maligaya ng mga babae mula sa shower. Nabahala si Hirano tungkol sa ingay na maaaring umakit ng mga zombie. Ngunit pinakalma siya ni Takashi, sinabing ang masayang tunog ay hindi makakapagbigay alam sa mga patay na buhay. Sa ibang lugar, sa isang tulay, nag-set up ng barricade ang pulisya at pinapalayo ang sinumang nasugatan, na mabilis na umakyat sa isang riot. Isang opisyal ang nag-ulat sa superintendent na hindi na matagal ang barricade, ngunit ang superintendent, na sumusunod sa direktang utos mula sa headquarters, ay insist na gawin ang lahat upang mapanatili ang kaayusan. Ito ay nagalit sa opisyal, na inakusahan ang mga nakatataas ng pag-aalay ng mga inosenteng buhay para mapanatili ang kontrol. Sa apartment, si Takashi at hinarap ni Hirano ang telebisyon para makita ang ulat sa balita tungkol sa mga protesta na sumiklab laban sa nagpapatuloy na pambansang lockdown. Galit na galit ang mga demonstrador, sinisisi ang pagsabog sa di-umano'y pagtagas ng biological weapon. Sa tulay, nagkaroon ng kaguluhan ng isang opisyal, natatakot, ay nagpaputok sa kanyang kasamahan na naging zombie. Ang natitirang mga pulis ay nagpaputok sa papalapit na grupo ng mga zombie. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae na may hawak na bata ang nakiusap sa mga pulis na huminto, sinasabi na nasugatan ang kanyang anak. Pero sa takot ng lahat, biglang humampas ang bata sa kanyang leeg, nahawahan siya. Na walang natira na, napili, binaril siya ng mga pulis. Ang brutal na eksenang ito ay nagpalala ng galit ng mga nagpoprotesta, na inakusahan ng pulisya ng sobrang karahasan. Lumapit ang superintendent sa leader ng protesta, hinihiling na huminto siya. Pero ang lalaki, matigas ang ulo at bastos, ay nagbato ng mga akusasyon sa gobyerno, na sinasabing may itinatagong sabuatan. Nang tumanggi ang lalaki na umatras, tinapos ng superintendent ang pagtatalo sa isang bala sa ulo ng lalaki. Samantala, sina Takashi at Hirano, na patuloy na nanunood ng kaguluhan sa TV, ay napagtanto na ang mga bagay ay wala ng kontrol. Bigla, hinablat ni Marikawa si Takashi. Mula sa likuran, pinipress ang kanyang twin laser blasters sa kanya. Naguguluhan, sinubukan niyang pigilin siya, pero ang kanyang pagtatangkang iyon ay nagpasiklab lamang sa mga kalokohan niya. Lumiko siya kay Hirano at binigyan siya ng mapaglarong halik sa pisngi, na nagdunot kay Hirano na mapula ang mukha at makaramdam ng classic na nosebleed. Nainip, inakyat ni Takashi si Marikawa at dinala siya sa kama. Ngunit nakabangga siya kay Ray. Matapos ito, naging masungit si Ray, napapaiyak habang nagluluksa sa pagkamatay ni Hisashi at sa kanyang kawalang kakayahang makontak ang kanyang ama. Matapos ilagay si Marikawa, pumunta si Takashi sa kusina para sa merienda, ngunit nakita niyang si Seiko ay nag-aangkop ng isang nakakatakot na bagay. Nang mga oras na yun, napagtanto niya na ang dalaga ay walang anumang protection, nagsusuot lamang ng apron, na halos nagpamanhid sa kanyang sistema ng nerbiyos. Nakaraang panahon, nag-usap ng pribado sina Takashi at Ray. Hindi matigil ni Ray ang pag-alala kay Hisashi at kung paano siya palaging nakikinig sa kanya. Naiinis, nagalit si Takashi at sinabi na hindi siya magpapakatotoo sa kanya kagaya ng palaging ginagawa ni Hisashi. Galit na pinapaalala niya sa kanya na wala na si Hisashi at dapat na siyang magpatuloy. Nasaktan ngunit tahimik, nagpunta si Ray sa malapit sa kanya, humahanap ng kaliwan. Sa gitna ng lahat, ang apokalipsis, natulog ng mahimbing ang mga bata, walang kaalam-alam sa lungsod na unti-unting bumabagsak sa kaguluhan. Samantala, sinuri ni Takashi si Hirano, na nasa balkonahe na nagbabantay. Doon niya nakita ang nagugutom na grupo ng mga zombie na sumasalakay sa mga kalye sa ibaba. Agad na sumama si Seiko sa kanila gamit ang binoculars, tinitingnan ang sitwasyon at nagkomento ng may kalungkutan na talagang nagbago ang sitwasyon. Pagkatapos ay iminungkahi ni Hirano na magsimula na silang bumaril para maipit ang grupo. Gayunpaman, tinanggihan ni Seiko ang ideya, pinaalalahanan sila na ang mga patay na nabubuhay ay naaakit sa tunog. Ininsist rin niyang patayin ang mga ilaw ng apartment upang hindi makahatak ng ibang mga nakaligtas, na nagbabala na hindi sila handang tumulong sa lahat. Hinikayat din niya si Takashi na masanay sa masakit na katotohanan at itigil ang pagpapapasok ng emosyon sa kanyang mga desisyon.
Si Takashi, na halatang naiinis, ay sumagot na akala niya ay may puso siya. Ngunit kalmado lang na sumagot si Seiko na nagsasaad lamang siya ng mga katotohanan. Sa pagkadismaya, bumalik si Takashi sa balkonahe. Doon niya napansin ang isang lalaki at ang kanyang maliit na anak na babae na desperadong tumatakbo mula sa isang pangkat ng mga zombie. Sinubukan ng ama na humanap ng kanlungan para sa maliit na batang babae ngunit brutal na. Sinaksak, iniwan siyang nag-iisa sa awa ng mga patay na nabubuhay. Ang maliit na batang babae ay nagsimulang umiyak ng malakas para sa kanyang nawalang papa, na siyempre ay hamatak sa atensyon ng mga zombie. Nang makita ito, agad na kumilos si Hirano, pinaputukan ng isang zombie mula sa malayo na agad na bumagsak. Sinundan niya ito ng sunod-sunod na tumpak na mga putok, nilinis ang ilang iba pa. Inspirado sa galing ni Hirano, nagdesisyon si Takashi na iligtas ang maliit na batang babae. Nag-alok si Rei na sumama sa kanya, ngunit inutusan niya siyang bantayan ang gate. Bago umalis, sinabi niya kay Seiko na, iba sa kanya, na panatili pa rin niya ang kanyang pagkatao. Napagtanto nilang hindi nila siya mapipigilan, binuksan ng mga babae ang mga pintuan, at tumakbo si Takashi palabas, gumagawa ng isang matapang na stunt sa motorsiklo na parang mula sa Ghost Rider. Mahusay siyang umiiwas sa mga zombie habang nagmamadali siyang iligtas ang babae. Samantala, patuloy na pinapasabog ni Hirano ang mga zombie mula sa balkonahe ng may ekspertong katumpakan. Nang sa wakas ay umabot si Takashi sa gate kung saan nakakulong ang babae, sinira niya ang bungo ng isang zombie para iligtas siya. Sa apartment, dumating sina Takagi at Marikawa sa balkonahe, nagtataka sa ingay. Si Hirano, abala sa ang labis na nakabinbing mga plano ni Marikawa ay halos patay na sa loob. Hindi siya pinansin, sinabi ni Takagi sa lahat na kailangan nilang umalis agad, dahil ang alboroto ay kumukuha ng sobrang atensyon. Nagpasya ang grupo na sasanduan nila si Takashi at ang maliit na batang babae bago tumawid ng ilog. Balik tayo sa ating batang lalaki, tinakpan ni Takashi ang bumagsak na ama ng bata ng puting tela at binigyan siya ng bulaklak. Maingat niyang sinabi sa kanya na ang kanyang tatay ay isang bayani na namatay na ipinagtanggol siya, hindi tulad ng aking walang silbing ama, na umalis para sa gatas at nagtapos bilang CEO ng Missing Fathers Association. Nasa apartment na, nagload ng mga sandata ang mga babae sa isang armored na Humvee para sa isang rescue mission. Kasabay nito, si Takashi ay may dalang batang babae sa kanyang likod, maingat na nag-sneak sa kahabaan ng bakod upang maiwasan ang pulutong ng mga uhaw na zombie. Habang naglalakad, sinabi ng batang babae na kailangan niyang umihi, at hindi niya ito ginusto pero pinayagan siyang umihi sa kanya. Sa kasamaang palad, muntik na silang mahulog mula sa bakod, na nagpalerto sa mga zombie sa ibaba. Sa mga sandaling yun, dumating ang grupo sa isang dramatikong paraan, hinahatak ang Humvee ng diretso sa kaguluhan tulad ng sa Fast and Furious ni Vin Diesel. Si Marikawa ay walang takot na humarurot sa mga patay na nabuhay, habang si Seiko ay tumalon at nagsimulang maghiwa sa kanila gamit ang kanyang katana. Si Hirano naman ay nagpaputok ng domino shot na tinamaan ng maraming zombie sa isang go. Patuloy namang nagwawala si Seiko, bihasang sinisira ang mga ulo ng zombie sa kaliwa at kanan. Samantala, ginamit ni Takashi ang pagka-distract para tumalon sa Humvee kasama ang maliit na batang babae. Sa kabilang banda, sa Force 1, ang First Lady at ang kanyang security team ay sumuko na sa impeksyon. Isang ahente ng Secret Service, na nakagat din, ay nagmakaawa sa Pangulo na i-activate ang code. Upang puksain ang lahat ng mga bansa na naglalayong maglunsad ng ballistic missiles patungo sa Estados Unidos. Hinimok din niya ang Pangulo na magpahayag ng pambansang estado ng emergency. Gayunpaman, habang kumakalat ang impeksyon, nagsimulang magbago ang ahente at naging isa sa mga patay na muling nabuhay. Sa kanyang huling bahagi ng pagkatao, nakiusap siya sa kanyang kasamahan na tapusin ang kanyang buhay at pinaalalahanan ng Pangulo tungkol sa code bago siya barilin sa ulo. Sa kabilang banda, nakatawid ang koponan sa ilog. Noong sandaling yun, ginaisang ni Marikawa si Takashi, na nag-e-enjoy sa mga babae na ginagamit siyang unan. Nang makarating sa lupa, si Rei, na puno ng selos, ay masakit na pinisil ang pisngi ni Takashi para gisingin siya. Doon niya naisip na si Seiko ay nagsisinungaling, tuluyang walang damit, sa kanyang maselang bahagi.
Nang maglaon, ipinakita ni Marikawa ang ilang damit mula sa koleksyon ng kanyang kaibigan sa mga babae. Habang nagpalit ng damit ang mga babae, iminungkahi ni Hirano na kuhanan sila ng litrato. Ngunit si Takashi, na pinahahalagahan ng kanyang buhay, ay agad na tumanggi. Pagkatapos, ibinigay ni Hirano kay Takashi ang isang shotgun at nagbigay ng mabilis na kaalaman sa paggamit nito, na nagbabala na malakas ang recoil at kailangang mahigpit ang hawak. Nang muling lumabas ang mga babae, na nakabihis na parang mga badass, hindi nakapagpigil ang mga lalaki na tumitig. Pagkatapos, umakyat sina Takashi at Hirano sa burol para suriin ang lugar. Nang makumpirma nila na walang mga palatandaan ng mga hindi patay, pinatakbo ni Marikawa ang Humvee pataas na para bang siya ay isang driver ng getaway ng mafia ng Rusya. Nang sumunod, ipinabatid ni Takashi kay Takaya na aanpukin muna nila ang kanyang bahay pero nagbigay babala siya na huwag umasa ng labis. Pinasigla siya nito na handa siya sa pinakamasama. Sa ganitong paraan, nagpatuloy ang paglalakbay, habang nakaupo sina Takashi at Ray sa bubong. Napansin ni Takashi ang kakulangan ng mga helicopter sa langit, at itinuro ni Ray na wala ring mga hindi patay na sa paligid. Bigla, nakita ni Hirano ang isang grupo at ipinaalam ito sa team. Dahil dito, lumiko si Marikawa pakanan upang iwasan sila, ngunit nakatagpo siya ng mas maraming zombie sa direksyong iyon. Lumiko siya pakaliwa, pero muli, nag-aantay ang mga patay na nabubuhay. Nang walang ibang pagpipilian, tinamaan niya ang mga ito. Habang bumibilis sila, nakatagpo sila ng isang barricade na may tinik. Nang sinusubukang iwasan ito, sumalpok si Marikawa sa kawad, na naglock sa mga gulong. Ang impact ay nakamatay sa ilan sa mga zombie malapit, at nakakuha si Marikawa ng kontrol muli, pinindot ang accelerator. Gayunpaman, tumama ang Humvee sa isang sementadong daan, na nagdala kay Ray na may tulak pasulong. At sa lupa, nang sandaling yun, mabilis na lumapit ang mga zombie kay Ray, kaya't pinaputukan ni Takashi ang kanyang shotgun upang protektahan siya, ngunit ang kanyang mga tira ay hindi tumpak. Inadvise siya ni Hirano na tumutok sa dibdib upang isaalang-alang ang recoil na nagtutulak sa baril pataas. Pagkatapos sundin ang payo na ito, mas maganda ang mga tira ni Takashi, na nakaalis ng ilang zombie. Gayunpaman, di nagtagal ay naubusan siya ng bala, at habang nagre-reload, hindi sinasadyang nahulog ang mga bala. Nang makita ito, nag-alok si Seiko na makialam, ngunit nag-atubili si Takashi, nag-alala na baka hindi niya kayanin ang malaking grupo gamit ang kanyang kahoy na espada. Nahaharap sa napakaraming undead, niyakap ni Takashi si Ray, humalik ng mabilis, at kinuha ang kanyang baril. Pagkatapos, sa pinakabazar na posisyon, sinapo niya ang buong melons nito bilang pangstabilisa at nagsimulang bumaril. Sa bawat putok, ang recoil ay nagbigay ng vibration sa kanyang malambot na pubic age, na nagbigay sa kanya ng pinakamalandi niyang karanasan. Samantala, si Hirano, na nakuha ang lakas muli matapos makatanggap ng bagong magasin mula sa maliit na batang babae, ay nagpatuloy sa kanyang nakamamatay na katumpakan. Si Takagi ay sumali rin sa laban, pero ang malapit na tama mula sa isang zombie ay halos nagtulak sa kanya na maging hapunan. Ngunit, nailigtas ni Seiko ang kanyang buhay sa tamang oras, muling nagbigay sigla sa determinasyon ni Takagi. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nauubusan ng bala ang pangkat, pero ang dami ng mga zombie ay labis na nakakalula. Nang magkagayo'y kinuha ni Takashi ang shotgun ni Takagi at sinimulang gamitin ang hawakan nito upang durugin ang mga ulo ng zombie habang si Seiko naman ay may hawak na bakal na pangbayo, sumusuporta sa kanya. Sama-sama, gumawa sila ng ingay upang akitin ang mga zombie pataas ng hagdang bato ng isang mataas na gusali, nagbuo ng plano upang saktan sila. Gayunpaman, nabigo ang estratehiya habang patuloy na umuusad ang mga zombie patungo sa mga babae. Upang lalo pang lumala ang sitwasyon, ang maliit na batang babae nagsimulang umiyak, natatakot sa isip na may iwan mag-isa. Bigla, dumating ang isang babaeng may kulay rosas na buhok kasama ang kanyang grupo. Niligtas sila mula sa mga zombie. Ang babae ay lumabas na si Takagi, isang malakas na tao mula sa bumbero. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Takashi at Seiko ay nananatiling mapanganib habang patuloy na lumalapit ang mga patay na buhay. Isinagas ni Takashi na dumaan sa ibang daan habang malakas na sinabi ni Takagi na magtipon-tipon sila sa kanyang bahay. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang bahay ni Takagi na nakatayo sa tuktok ng burol,
ngunit wala silang malinaw na daan para makapunta roon sa mga sandaling yun. Sa ganitong pagkakataon, si Takashi nag-propose na maghanap ng bisikleta, ngunit tumutol si Seiko sa ideya, nag-aalala na ang maraming bisikleta ay magdudulot ng sobrang ingay at attirer ng atensyon. Sa halip, nakahanap sila ng utility transport vehicle at pumasok dito. Sa ganitong paraan, nilakere nila ang sasakyan sa tabi ng zombie horde, maingat na nagmaniobra pababa ng matarik na dalesdis, na nagdulot ng ilang zombies na mahulog kasunod nila. Sa kasamaang palad, mabilis na bumangon ang mga patay. Walang ibang opsyon, nagmaneho si Takashi ng diretso sa tubig, nabasa silang dalawa. Ang likha ng alon ay nabasa si Seiko, na nag-iwan sa kanyang damit na nakadikit sa kanya. Figure, na naglalantad ng kanyang melon cover at nagdulot ng brain short circuit kay Takashi. Sa wakas, nakatakas sila sa mga zombie at nakarating sa isang buhangin. Si Seiko, na ngayon ay basang-basa at nanginginig, ay nagkasakit. Si Takashi naman ay parang nakakuha ng itim na damit mula sa kung saan lamang alam ng Diyos at ibinigay ito sa kanya. Habang siya ay nagpapalit, muntik nang magka-high BP si Takashi sa tanawin ng kanyang matulis na melons. Nahiya, siya ay mahiyain na nagtanong kung may nararamdaman siya para sa sinuman. Ang tanong ay naging dahilan upang maging halatang hindi comfortable si Seiko, kaya mabilis na tinanggal ni Takashi ang usapan. Mamayang gabi, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo kay Takagi's bahay, naglalakad sa mga kawan ng mga zombie. Ngunit nang sila ay lumiko sa isang sulok, tumaas ng husto ang bilang ng mga patay na buhay. Nang makita ang isang malapit na parke, pumasok sila sa isang fountain upang hugasan ang mga zombie sa kanilang likuran. Sa oras na yun, nagpasya si Seiko na mag-full Demon Slayer mode habang siya ay lumusat mula sa sasakyan, marahang pinapatay ang mga zombie gamit ang kanyang katana tulad ng isang tunay na mandirigma. Ngunit nang harapin ng mga zombie na bata, siya ay natigilan, hindi makakilos. Sa pagkakataong yun, may isang batang zombie na sumugod sa kanya, ngunit nailigtas siya ni Takashi, na pinaputok sila gamit ang kanyang shotgun. Matapos noon, kinuha niya ang kanyang kamay, at nagdala sa kanya sa isang malapit na templo para matakbuhan sa gabi. Habang nagpapahinga sila, ibinigay ni Takashi kay Seiko ang isang tunay na talam na nahanap niya sa templo. Sa kalaunan, nagbigay si Seiko ng paliwanag kung bakit niya iniiwasan ang tanong ni Takashi at kung bakit siya nagyelo nang harapin ang mga batang zombie. Ipinahayag niya na minsang nagkaroon siya ng damdamin para sa isang batang lalaki ngunit hindi kailanman umamin dahil hindi siya nakaramdam ng karapat-dapat sa pagmamahal. Pagkatapos, ibinahagi niya ang isang madilim na lihim. 4 na taon na ang nakalipas, siya ay inatake ng isang lalaki isang gabi. Bagaman siya ay bihasa sa espada at madali niyang nalampasan siya, nabali niya ang kanyang balikat at femur, natagpuan niya ang sarili. Nasa sabik sa karahasan tulad ng isang psikopata. Umamin si Seiko na ang kilig ng pananakit sa kanya nang walang pag-aalinlangan ay nagbigay saya sa kanya. Ang panunood sa kanya na umiiyak at naghihirap ay nagdulot sa kanya ng malupit na kasiyahan. Inamin niya kay Takashi na pakiramdam niya ay parang isang baliw na pinag-iisipan at natatakot siyang lalo siyang naging walang puso sa kasalukuyang apokaliptikong mundo. Nang sumunod na umaga, habang sila ay pumasok sa hamog, hinarap sila ng isang napakalaking kawan ng mga zombie. Ang dami ay nagpalubog kay Takashi, na naging imposible para sa kanya na barilin silang lahat. Pagkatapos, humingi siya ng tulong kay Seiko, pero siya ay natigilan. Hindi karapat-dapat na umusad. Sa sandaling yun, mahigpit na hinawakan ni Takashi ang kanyang mga bonds tulad ng isang baliw at nagbigay ng isang nakaka-inspire na talumpati na karapat-dapat sa isang cinematic highlight reel. Nang marinig ito, ang babae ay naging mas motivated kaysa kay Andrew Tate at nag-full berserk mode, pinutol ang mga zombie na parang walang anuman. Matapos durugin ang mga zombie, nakatakas ang dalawa sa templo. Habang nagpapahinga sila, hinawakan ni Seiko ang kamay ni Takashi, tapat na nagpapasalamat sa kanya sa pagbibigay ng lakas ng loob upang harapin ang kanyang mga takot. Nang hindi nagtagal, sa wakas ay nakarating ang grupo sa Takagi Mansion at naramdaman nila na ang buhay ay nagbabalik sa normal. Sa loob, tinulungan ni Takashi si Mirakawa, na nagbigay ng full body massage kay Rei, pero siya ay irritable dahil gustong siya ang magmasahe. Nagalit, umalis siya sa kwarto. Habang naglalakad, natagpuan niya si Seiko na nakadamit ng napakagandang kimono, at siya ay lubos na nahulog sa kanyang kagandahan.
Sinusubukan na magpakaseryoso, nahirapan siyang magbigay ng papuri, sinabing maganda siya. Gayunpaman, mabilis niyang napansin ang ipinahihiwatig na ekspresyon nito at nag-atubiling linawin na wala siyang ibig sabihin na kakaiba. Gayunpaman, naputol ang kanilang usapan nang marinig nila si Takashi na sumisigaw sa kanyang ina. Nag-aalala, mabilis na tumakbo si Takashi para malaman kung ano ang mali, ngunit tinanggihan siya ni Takagi, na sinabing dapat ay huwag makialam sa sarili niyang mga bagay. Sa sandaling yun, nilapitan si Takashi ng magandang ina ni Takagi at mahinahon siyang tinanong na subukan na kausapin ang kanyang anak na babae dahil magkaibigan sila mula pa noong kindergarten. Samantala, sa basement, abala si Hirano sa pagtingin sa kahanga-hangang koleksyon ng mga armas sa arsenal ng mansyon, para siyang bata sa tindahan ng candy. Nang biglang pumasok si Takagi sa silid at tahasang sinabi sa kanya na ang pananatili sa mansyon ng walang hanggan ay hindi isang praktikal na opsyon dahil ang tubig at kuryente ay sa huli naubos. Dagdag pa niya na karamihan sa mga tao sa mansyon ay mga matatanda na itinuturing na silang walang silbi na mga bata na pwedeng utusan. Sa ibang dako, si Takashi ay nag-iisip kung paano lalapitan si Takagi. Alam niyang hindi siya kailanman nanalo sa isang argumento sa kanya. Kinabukasan nagtipon-tipon ang grupo upang talakayin ang kanilang hinaharap. Malinaw na sinabi ni Takagi, maaari silang sumali sa koponan ng kanyang ama o magpatuloy sa kanilang sariling lakad. Pagkatapos ng pulong, sinubukan ni Takashi na kausapin si Takagi tungkol sa kanyang ugali sa kanyang mga magulang. Inamin niyang, bagaman hinangaan niya ang kanilang mga nagawa, labis ang kanyang pagsisisi sa tila mas nakatuon sila sa pagprotekta sa kanilang mansyon at mga tauhan kaysa sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Habang umuusok ang kanyang iniis, biglang hinawakan ni Takashi siya sa kwelyo, sinabing lahat sila ay dumaranas ng mas masahol na impyerno dahil hindi nila alam kung buhay pa ang kanilang mga pamilya, at kailangan na niyang itigil ang pagrereklamo na parang spoiled na bata. Gayunpaman, ang kanilang tensyonadong sandali ay na-interrupt nang marinig ang tunog ng mga truck at sasakyan na pumapasok sa compound. Isang brutal lukang na lalaki ang lumabas mula sa isa sa mga sasakyan, at nakilala ni Takagi siya bilang kanyang ama. Sa gulat ng grupo, isang zombie ang lumitaw sa loob ng isang kulungan. Ipinaliwanag ng ama ni Takagi na ang undead na lalaki ay dati niyang pinakamatalik na kaibigan. Ngunit nakagat habang sinusubukang iligtas ang kanyang mga kasama. Sa kabila ng kanilang ugnayan, ginawa niya ang kinakailangan upang protektahan ang kanyang pamilya at tahanan. Sa matigas na desisyon, binuksan ang hawla, at sa isang mabilis na galaw, pinugutan ng ulo ng ama ni Takagi ang zombie ng may brutal na kahusayan. Hinarap ang tao, pinaalalahanan niya sila tungkol sa kanilang mabagsik na realidad. Kahit ito ay isang minamahal o dating kaibigan, dapat silang handang wasakin ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Samantala, nagalit si Hirano dahil tila mas pinapaboran ng lahat ang mga espada kaysa sa mga baril, isang sandata na siya ang pinakakomportable. Sinubukan ng grupo na kalmayan siya, ngunit umalis siya ng galit. Na bumubulong na ang mga espada ay walang silbi. Ilang sandali pagkaraan, nagpanik na tumakbo si Alice kay Takashi, sinabing si Hirano ay nasa seryosong problema. Sa ibang lugar, nahuli si Hirano ng mga manggagawa ng estate na sinusubukang magnakaw ng mga ripple. Isa sa mga manggagawa ang nag-utos sa kanya na ibigay ang mga armas, pero matigas na yumangal si Hirano na mas magagamit niya ang mga baril kaysa kaninuman sa mansion. Naging masalimuot ang sitwasyon nang dumating si Soichiro, ama ni Takagi, kasama ang kanyang asawang si Yuriko, at humingi ng paliwanag. Matapos marinig ang sitwasyon, kalmadong nagpakilala si Soichiro kay Hirano at tinanong kung balak niyang isuko ang mga baril. Gayunpaman, nanindigan si Hirano, na nagsasabing kung wala ang mga baril, babalik siya sa pagiging walang silbi. Naakit sa determinasyon ni Hirano, humiling si Soichiro na patunayan niya ang kanyang kakayahan. Bago makasagot si Hirano, sumingit si Takashi, na nagtanggol sa kanya at ipinaliwanag kung paano niya pinrotektahan si Takagi ng maraming beses. Nang sandaling yun, dumating ang natitirang grupo, at si Takagi mismo ay lumapit. Matapang niyang sinabi sa kanyang ama na, kahit na mukhang nakakadiri at walang silbi si Hirano, utang niya ang kanyang buhay sa kanya at matagal na sanang patay kung hindi dahil sa kanyang katapangan. Nagdulot ito ng matinding emosyon kay Takashi dahil naaalala niya ang love triangle na kanyang pinagdaanan sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng sandaling yun,
nagsimulang tawaging leader ni Hirano at Takagi si Takashi, na nagpasabog sa kanya. Nang sumunod na gabi, ipinakita ni Soichiro kay Seiko ang isang sinaunang talam bilang regalo para sa pagiging pinakamahusay na mandirigma at para sa pagprotekta sa kanyang anak na babae. Bagamat tinanggap niya ang talam, sinabi ni Seiko na marahil si Takashi ang mas nararapat na makatanggap nito dahil natural siyang umako sa papel ng kanilang leader. Samantala, sa isa pang bahagi ng lungsod, patuloy na pinapaagnas ni Shido ang mga moronic na estudyante sa bus. Sa mansion, sinubukan ni Takagi na kumbinsihin ang matandang staff ng kanyang ama na ang gobyerno ay tinatawag na sakit ang sitwasyon dahil wala silang ideya sa totoong nangyayari at umaasa sa damage control. Gayunpaman, isang partikular na mapait na matandang babae ang nag-dismiss sa kanya bilang isang maluho at bratty na estudyanteng mataas na paaralan, na iginiit na hindi dapat nag-uutos ang mga bata sa mga matatanda. Itinuro ng babae na mahalaga ang pag-iwas sa walang katuturang pagpatay sa mga sibilyan kahit na sila ay naging zombies. Pagkatapos ng nakatutukso na pulong, itinuro ni Hirano na ang mga nakatatanda ay nakikita lamang ang gusto nilang makita. Nang maglaon sa silid ni Takashi, nakipaglaban siya sa kanyang mga isip, tinatanong kung bakit ang grupo ay nagsimulang tawagin siyang kanilang leader. Sa mga sandaling yun, pumasok si Rei at ipinaliwanag na umaasa ang lahat sa kanya. Pinaalala niya na, noong nasa paaralan sila, kumilos siya ng may tapang, isang katangian ng tunay na leader. Gayunpaman, mahinahon na binawasan ni Takashi ang kanyang papel, sinasabing lahat ay mahalaga. Sila Seiko at Hirano ang mga mandirigma, si Takagi ang henyo na estratehista, at si Mirakoa ang mainit na manggagaling. Justo noon, lumapit si Rei, sinabihan siya na kahit na minsan ay parang nawawala ng pag-asa, nagpakita siya ng malaking tapang at alam kung ano ang gagawin sa mga pagkakataong mahalaga. Humingi siya ng tawad sa hindi pagkakaintindihan sa nakaraan at inamin na gusto niyang manatili sa kanyang tabi, anuman ang mangyari. Ilang oras ang lumipas, hindi inaasahan na nakarating sina Shido at ang kanyang mga estudyante sa mansyon. Nang ang grupo ay naghahanda ng umalis upang hanapin ang kanilang mga magulang, umulan si Rei palabas, banta na puputulan ng lalamunan ni Shido gamit ang kanyang sibat. Ibinunyag niya ang kanyang galit laban sa kanya dahil sa maging isang tiwaling guro na di niya patas na pinabayaan, pinilit siyang ulitin ng 1 taon sa paaralan. Takot, nakiusap si Shido para sa kanyang buhay, binabalaan siya na ang pag-aalis sa kanya ay magiging dahilan para siya ay maging kriminal at kahit ang kanyang ama, isang pulis, ay hindi siya matutulungan. Sa mga sandaling yun, lumitaw si Soichiro, hinihikayat si Rei na ituloy ito, sinasabing sa ganoong magulo na panahon, may karapatan ang sinuman na alisin ang kanilang itinuturing na hindi karapat-dapat. Gayunpaman, sa huli, pinagpasyahan ni Rei na ipagkaloob si Shido, iniisip na ang kanyang pag-aalis ay magiging sayang sa kanyang kakayahang makipaglaban. Dahil dito, inutusan ni Soichiro si Shido at ang kanyang mga tagasunod na umalis sa mansyon agad. Kasabay nito, isang submarino sa tubig ng US ang tumanggap ng kilalang utos na Code 666 mula sa acting president para simulan ng isang atake. Matapos ang kumpirmasyon, inilunsad ng crew ang isang Trident warhead patungo sa Japan. Ang pagsabog ay naganap sa mataas na bahagi ng atmosfera ng Japan. Sa mansyon, labis na nasiyahan si Mariko nang maalala ang numero ng telepono ng kanyang kaibigan. Masayang sinabi niya sa grupo na ang kanyang kaibigan ay buhay at bahagi ng isang espesyal na unit ng pagsalakay. Nang hiram siya ng telepono kay Takashi at tinawagan ang numero, at nakakonekta sa isang batang babae na may pink na buhok. Gayunpaman, sa tawag, biglang nag-short circuit ang telepono, at isang nakakasilaw na ilaw ang pumuno sa langit, na nag-iwan sa lahat na nasa estado ng pagkabigla. Samantala, ipinaalam ng isang staff member kay Soichiro na nawalan ng kuryente ang mansyon at lahat ng computer ay offline. Sa ibang lugar, nawala ni Shido ang kontrol sa bus, bumangga sa isang barricade sa eksaktong panahon na inatake sila ng napakaraming zombie. Sa mansyon, ipinaliwanag ni Takashi sa koponan na tinamaan ng EMP ang bansa. Tinuruan niya ang mga estudyanteng walang alam, ipinaliwanag na kapag sumabog ang isang nuclear na sandata sa itaas atmosfera, naglalabas ito ng electromagnetic pulse na sumisira sa mga elektronikong gamit. Ibig sabihin nito, walang gumaganang elektronikong kagamitan, cellphone, o modernong sasakyan. Sa sandaling yun, dumating ang kanyang mga magulang,
kaya pinuri ni Soichiro si Takashi bilang isang kahangahangang anak sa ganitong mahirap na panahon. Gayunpaman, bago nila ma-enjoy ang sandali, napalibutan ng mga zombie ang mansyon. Bagaman nagawang isara ng mga tauhan ang mga gate, upang maghanda para sa labanan, dinala ng mga tauhan ng ina ni Takagi, ang kanyang paboritong sandata. Nang walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang bahagi ng kanyang damit, na nagbubukas ng kanyang plot armor na nagbibigay sa mga lalaki. Isang bagay na dapat isipin. Bigla, ang mga zombie ay sumugod sa gate sa napakalaking bilang, nagdulot ng takot sa lahat. Ang ilang mga tauhan, kasama na ang babaeng skeptical na tumutol sa karahasan, ay nangahas na makipag-usap sa mga kumakain ng laman, ngunit natutunan nila sa mahirap na paraan na hindi nagwo-work ang diplomasya sa mga patay na buhay. Gayunpaman, ang koponan ay matatag na lumaban. Pati si maliit na Alice ay tumulong kay Hirano sa pag-reload ng kanyang mga magazine. Sa sandaling yun, napagtanto ni Soichiro na hindi nila kayang manalo sa laban na ito, kaya iniutos niya kina Takashi at Hirano na siguraduhin ang kaligtasan ng kanyang anak. Nang tumanggi si Takagi, ang kanyang ina ay pinatahimik siya sa isang matibay na sapantaha, na nag-iwan ng pulang marka sa kanyang pisngi. Ipinaliwanag ni Yuriko na sakit sa puso para sa kanila na pakawalan ang kanilang nag-iisang anak, pero kinakailangan ito. Sa luha sa kanyang mga mata, sinabi ni Takagi sa kanyang mga magulang na mahal niya sila bago tumakas kasama ang grupo. Samantalang, labis na lumaban sina Soichiro at ang kanyang mga tauhan sa mga zombie, gamit ang dinamita upang mapigilan sila. Sa gitna ng kaguluhan, nalaman ng grupo mula sa teknisyan ng bahay na kailangan niya ng oras upang ayusin ang armored Hummer. Upang makabili ng oras, hinarap nila ang mga zombie ng direkta. Sa kabilang banda, nakipaglaban sina Soichiro at Yuriko ng walang kapantay na tapang, habang si Mirakoa ay halos inasnan ng isang nakatagong atake mula sa isang zombie, na iligtas sa huling sandali ni Alice. Sa laban, may isang zombie na humawak sa rifle ni Ray, sinubukan itong agawin mula sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, dumating si Takashi sa tamang oras upang iligtas siya, pinigilan ang banta. Sa wakas, pinaga niya ng teknisyan ng Hummer, at nakatakas ang grupo. Habang dumadaan sila, umiwas si Soichiro sa kanyang mga mata sa tahimik na sakit, pinapanood ang kanyang anak na umalis sa mansion. Sa isang makitid na kalye, gumawa si Mirakoa ng isang maniobra na parang galing sa pelikula ni Jason Statham. Sinabi ni Takashi sa kanya na kailangan nilang hanapin ni Ray, para sa kanilang mga magulang muna, pagkatapos nito ay maaari na silang tumutok sa paghahanap sa kanyang kaibigan. Sa pagdating nila sa highway, sinalubong sila ng isang nakababahala na tanawin. Ang daan ay puno ng napakabigat na bilang ng mga patay na muling nabuhay. Makatatagal ba sina Takashi at ang kanyang koponan sa napakalaking pulutong ng mga kumakain ng laman at muling magkikita sa kanilang mga magulang? Mag-comment ka, tiyak, kung sabik kang malaman kung ano ang mangyayari sunod. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, bigyan mo ng likes ang video na ito at para sa isa pang pakikipagsapalaran, i-click ang video na ito rito.